At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin sa lina ng telepono si Police Colonel Gene Fajardo, spokesperson ng PNP. Magandang gabi po, Colonel Fajardo. Si Dominic Albelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Sir Dominic, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay sa inyong programa, magandang gabi po. Colonel, based po doon sa report ng aming kasabahang si Benji Durango ay naagnas na po yung bangkay ng dalawang biktima. Based doon po sa ating initial na forensic investigation, paano po natin nakumpirma na ito nga ay bangkay ng dalawang nawawalang biktima, Colonel? Ito po, sir, ang aming paniniwala na ito po na talaga yung bangkay ng ating dalawang biktima at base na rin po sa nakita po nating reaksyon ng mga kaanak po ng pamilya nung nakakating po sila sa punerarya ay napakalungkot at taas po ng tensyon po doon at kinumpirma na po nila indirectly dahil base po doon sa damit at mga kasuotan po nitong biktima, lalong-lalo na po si Miss Geneva, ay malaki po ang paniniwala nila na ito na po yung mga biktima. Bagamat inuulit po natin, sir, dadaan pa po ito sa autopsy at sa DNA analysis para i-confirm po yung kanilang totoong identities po. Colonel, paano po ba natagpuan yung mga bangkay ng dalawang biktima? Kung matatandaan niyo, sir, ay nai-report po itong nawawala noong 21 tayo ng komite at eventually ay hindi po tayo tumigil sa pag-iimbestiga. Nung isang araw nga po ay may isang voluntaryong pumunta po sa ating police station at sa pangunguna po ng CIDG ay sinabi po niya na may nalalaman po siya tungkol po sa insidente po na ito at sinabing maitutuho po niya kung saan inilibing or ibinaon po itong mga biktima. Kaya nag-apply po tayo ng search warrant para makapasok po tayo doon sa isang quarry site dyan po sa may barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. At doon nga, nung pinasok po natin kaninang umaga, ay muling itinuro itong key witness. At mula po doon ay nagbukay po ang soko po natin at doon nga po tumambad sa atin ang at isang babae na pinaniniwalaan po natin na ang biktimang si Geneva at si Mr. Cohen po. Colonel, ano na po ang status ngayon ng 7 persons of interest na natukoy ng pulisya sa pagkawala ng magkasintahan? Sa ngayon po, sir, ay kaninang madaling araw din po ay nag-implement din po tayo ng search warrant na nagresulta po sa pagkaka-aresto po ng dalawang persons of interest. Kasama na po dyan yung middleman na dating pulis at yung isa naman po ay dati rin po itong pulis na na-award din po noong 2019. So maliban pa po doon, nung nakakaang araw din po ay may na-aresto pa rin po tayo na isa pa pong persons of interest, si alias Jeff po. At maliban po doon ay may dalawa pa pong under police custody na voluntary din pong sumuko. So tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating investigasyon dahil mayroon pa po tayong mga ilang katao na iniimbestigahan na maaaring may kinalaman po dito po sa kaso po ito. Colonel, bukod po doon sa sinasabing utang at deal sa lupa, may iba pa po ba ang tinitingnang anggulo para patayin ang magkasintahan, Colonel? Sa ngayon po, Sir Dominic, ay wala pa po tayong sinasakang anumang anggulo. Lahat pa rin po yan ay ating iniimbestigahan hanggang makala po natin yung mga matitibay na ebidensya. At tuloy-tuloy po yung ating ginagawang investigasyon at hindi pa po tayo direktang tumutukoy sa isang posibleng motibo dahil tuloy-tuloy pa po, sir, yung ginagawa nating investigation. Colonel, panghuli na lang po, ano po ang maasahan ng mga pamilya nitong mga biktima para po mapanagot itong mga nasa likod itong brutal na krimen, Colonel? Yes po, sir. Kanina po ay nakausap po mismo ng ating kapulisan yung pamilya po ng biktima at pinangako po natin sa kanila na hindi po tayo bibitiw sa kaso po na ito at tuloy-tuloy po yung ating gagawing investigasyon para mapanagot po ang lahat po ng tao may kinalaman dito po sa kaso po na ito. Alright, maraming salamat po, Police Colonel Gene Fajardo. Magandang gabi po, ma'am.